no, you have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Sabi ni Ma'am Chris Rose, magagawa niya yan. May history na silang pamilya. Nandiyan po si Tato, nabunot mo ba? Oy, ano yung bubunutin nyo dyan? Kung ano-ano yung iniisip nyong pagbubunutin dyan. Tuloy. Babanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missiles ng Pilipinas mula sa India. Tingnan nyo ho, yung mga pagbabanta, yung kung ano-ano yung mga inaatupag po ng Vice Presidente. Puro po pahatak sa bayang Pilipinas ang inaatupag ng Vice Presidente. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, walang hinto po, kakatrabaho. Ayan, pagpapalakas ng militar, pagmodernisasyon ng ating mga pang-depensang mga kagamitan, ng mga missile. Pag narinig na naman ni Inday Sara Duterte, naku, may dagdag missile na naman. Bongbong! Sabi ko nga ayaw ko nung missile na yun kasi sabi ng China. Tapos ito, dadagdagan mo pa ng BrahMos na galing sa India. Malalakas ho yan. At magagandang klase ho yan. Lalong nainis ang Vice Presidente. At baka lalong mainis naman ang China sa Vice Presidente kasi nga walang nangyayari doon sa kanyang ginagawa. No? Kasi ho mga bossing, naalala nyo, siguro last month yun, sabi ng China, bakit kayo may mga missile dyan? Bakit naglalagay kayo ng missile dyan sa Pilipinas? Hindi nyo ba alam na pinapataas niyan ang tensyon dito sa West Philippine Sea? Ganun ang sabi ng China. Ngayon ho, mga kababayan, 2 linggo makalipas. Ang ating Vice Presidente, inulit, ni-repeat. Bakit daw po tayo may mga missile? Hindi ho ata alam ng Vice Presidente na binubuli tayo ng China at sumagot si Pangulong Bongbong Marcos na, sige, tatanggalin namin yan, kaya lang, tigilan nyo ang pambubuli sa amin. Di ba? Pero paglinaw ng Pangulo, We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to sabi ni As, ikaw naman, As Nalak, ang hirap naman. Novero, sige, As Nalak, Orebon, o Novero, Calanza. Sabi niya, di po kaya ng defense system ng China, yung BrahMos, tested na sa Pakistan, India war. do it. It is our duty to defend the country. Napag-usapan din daw ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kani-kanilang boundary sa China. The similarity between Tingin ko po ang China, mga kababayan, pabagsak na din. No? Isang pitik lang po, isang salpak lang po ni Donald Trump, mga bossing, nung taripa sa kanila. Ayan, kuluntoy na ho agad. Yung mga malalaking kumpanya ho na nandoon nakabase sa kanila, nagsisialisa na po. Sino nga naman ba ang bibili ng mga produkto nila kung magiging malakas na, kung magiging mahal na? Kaya naman po nagsisiksikan yung mga malalaking kumpanya dyan sa China dahil po mababa ang labor cost. Mababa po yung mga pasweldo. Kaso kung mababawi naman sa taripa, wala din. Wala din. Lilipat yan sa mga ibang bansa na hindi ganun kataas ang taripa. Ilan ba sa China? 125 o 145? O baka lumipat ng Pilipinas yan. Baka lumipat ng saan pa? Indonesia, Malaysia, na mas mababa ang taripa. Di ba? Pero yung sa ngayon, ang China, mga bossing, sa nakikita ko nahihirapan na sila. Pati ho si Xi Jinping, nako, sabi ng mga tao doon, magbago na, baguhin na. Pati yata leader, gusto nang paalisin ho, mga kababayan. Sabi ni Tato, BrahMos, yung nagpaiyak sa missile ng China. in our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt
to change boundaries. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Gusto raw ni Pangulong Marcos na bumuo ng koalisyon ng mga bansang may parehong pananaw pagdating sa teritoryo at soberanya. Just the reaction to that, and we have to do it. Sa pagpapatuloy ng state visit dito, 18 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at mga kumpanya sa India. May kaugnayan niyan sa IT, healthcare, manufacturing at education. Di ba? Pati ho yung kumbaga mga bossing, yung mga satellite napag-usapan din mga bossing. At eto pa ha. Nako, sabi ng mga DDS, pinagtatawanan ng mga DDS itong susunod na sasabihin, mga bossing. Pakinggan nyo. Sa kanyang talumpati, ibinida ng Pangulo ang gumagandang ekonomiya ng bansa, maging yung mga polisiya o patakarang ipinatutupad ng kanyang administrasyon para sa mabilis na pagpoproseso ng mga dokumento para sa mga negosyante. Yan, pinagtatawanan ho ng mga DDS yan, mga kababayan. No? Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron po bang mga ganyan? Wala naman. Di ba? Nangako, build. Ilan yung build daw nila? 120 daw yung build nila. Ilan po yung natapos? Anak ng tinapa, 14. Di ba? 14. O baka sabihin nyo, nako, hindi totoo yung sinasabi mo, Mark Ramos. Sige, hagilapin nyo. Hanapin nyo yung balita. 120 ang pangako, ang natapos, 14. Kaso, sa sinamang palad pa, yung tulay, na lang, 13 na lang. Bumagsak yung tulay ni Duterte. Na nung panahon na bubuksan, sigawan yung mga DDS, Duterte! DDS lang ang sakalam, ganun pa sila. Bumagsak mga kababayan, ibinibintang na po kay Noynoy Aquino, ibinibintang na po kay President Bongbong Marcos. Samantalang nung nag-inaugurate yun, DDS! Duterte! Sigawan ng ganun. Di ba? Tuloy. Ang sabi ng Pangulo, plano niyang gawing trusted, connected at competitive country ang Pilipinas sa buong Indo-Pacific region. Julio. Maraming salamat, Saka Mobile ito Journal. pa pinagtatawanan po ng mga DDS. Nagtatawa ho sila kasi kumbaga visa free na po ang Pilipinas doon sa India. Nagtatawanan ho yung mga DDS. Sabi ko naman, kayo naman nagtatawa na kayo. Kasi siyempre, akala nila, yung mga napapanood nila doon sa Facebook, yung mga napapanood nila doon sa ibang mga platform, ganun na po kadumi sa India. Yung mga hindi pa po nakakapunta. Yung kahit po kunyari, taga-Tondo, hanggang pretel lang yung pera nila. Hindi makapag-tour man lang. Miski kabisayaan man lang. No, nagtatawa sila. Naku, may magbibigay ng visa free tapos India pa, ang baho-baho dyan, ang dumi-dumi. Hindi ho, mga kababayan. Pag kayo nasilip nyo ang India, pag nasilip nyo po ang talagang India, naku, sasabihin mo, ay, hindi naman pala lahat ng pinapakita sa internet, ganun. Hindi naman pala sila madumi. Ang ganda-ganda naman palang syudad noon. At alam nyo ho kung sino pa yung mga nagtatawa. Yung mga itsura ho na miski Hong Kong lang po. Walang pang Hong Kong. Hindi pa ho yata o baka wala pa nga mga pampassport. Yang mga yan. Pero ang lalakas ng loob na magtawa. Sabi ni Ma'am Elena Capistrano, ngayon po yan, Radyo Pilipinas po. Alas 5 po. Akala ko Friday. Ngayon, sorry. Hindi, ngayon tayo. Alas 5, no? Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, mga kababayan, nandyan po tayo sa Radyo Pilipinas. Anong oras sa akin yun? Alas 4 ng madaling araw ho. Kaya kailangan kong gumising ng alas 3:30 ng madaling araw. Sabi ko, naku, baka malate ako. Kaya ang ginawa ko, mga bossing, patutulog na ako ng ganito ang suot ko. Eto na ho ang suot ko. Siyempre, para pagka nakita ho tayo doon sa Radyo Pilipinas, formal naman tayo kahit papaano. Hindi yung naka-t-shirt lang. Mukhang gusgusin tayo kapag ka nagbablog. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nadidismaya na rin ako kay PBBM. Mukhang deadman na rin siya at mukhang hayaan na rin mapatay ang impeachment.
dapat ang ombudsman or DOJ ang mag-file ng charges kay Sara. Mamaya magulat ka, Ma'am Neng Gigi. Kaya deadma lang yan si Presidente. Yung pala totoo yung sinasabi ni Trillanes na 2 hanggang 3 warrant of arrest. Siguro, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hayaan mo na yan, Neng Gigi, no? September, antayin mo. Tapos yung pala kasama doon sa ICC, di ba? Baka matuwa ka. Nadagdagan po kayo ng Chris Ulo at iba pa, sir. Oo, madami na kami. Madami kayong aabangan. Puro gwapo yung mga kasama ko doon sa Big 5. Kaya mamaya po magsama-sama ho tayo doon. Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ho, mga kababayan.